Magandang araw po sa ating lahat para po sa ating Bible Knowledge of the Day. Sa araw po ng ito, first day of June, ng Lunes, sabi po ng Bible sa Proverbs 21 verse number 2, "Every way of man is right in his own eyes, but the Lord pondereth the hearts." So, every way of man is right in his own eyes. Yan po ang pamagat po natin. Yung right po dyan ay galing sa Hebrew word na yashar. Ang ibig sabihin ay straight, just, upright. So, every way of man is straight, just, upright sa kanyang paningin. But the Lord pondereth the hearts. Yung pondereth po dyan, taken sa Hebrew word to balance, measure out, weigh, or equalize. So, ang tao, maaaring sa kanyang pananaw ay lahat tama, pero sa harapan ng Diyos ay alam niya kung tama o mali. Kaya binabalanse niya. Meron din po sa Bible na Proverbs 14:12, "There's a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death." So, akala nila tama lahat ng ginagawa nila, pero sa dulo pala ay kamatayan. Kaya nga po, men will not always be right. Hindi lahat ng oras ay tama po tayo. Bakit? Nagkakamali pa rin po tayo. Pero, pagka binase natin ang ating buhay sa salita ng Diyos, doon po nababalanse kung tama. Meron pong hari sa Old Testament na they do what is right in their own eyes, sabi ng Bible. At kahit yung mga tao under His kingdom, they do what is right in their own eyes. Pero kapahamakan pala. Kaya po pinakamaganda para hindi po tayo magkamali sa ating pong buhay, ay i-search natin. Ask God's wisdom, ask God's word, kung tama ba ang ating mga didesisyonan o hindi. Sapagkat pag nadesisyonan na natin yan, ay hindi na po maibabalik yan. Hindi na po mabubura yan. So, para hindi po tayo magkamali, kung tama ba yan, ask God's guidance muna. Because siya yung nagbabalance, siya yung nakakaalam, siya yung nag-i-equalize. So, kaya napakahalaga po na tayo po ay may salita ng Diyos para sa ating tahanan, para hindi po magkagulo, mag-away-away, maghiwa-hiwalay ang ating pong pamilya, mga kapatid. At sabi ng isa, ako ang tama. Sabi ng isa, ako ang tama. Sabi ng isa, ako ang tama. So ako masusunod. Ako masusunod, sabi naman ng isa. Ako masusunod. So, tanong, tama ba yung sa salita ng Diyos? Tama ba yung sa Diyos? Kasi siyang nagbabalance, di ba? Siya yung nag-i-equalize lahat ng pagkakataon. Sa ating principles of the day, what is right in man may not be right in God. Kaya ask God first. Right in God must be the basis of our life. Kung gusto mong tama, kung gusto mong gumawa ng tama, ano ba yung right sa Diyos muna? Di ba? Ano ba ang right sa Diyos? Halimbawa, sa pag-aasawa, ano ba ang right sa Diyos? Lalaki at lalaki o lalaki at babae? Di ba? Babae at babae or lalaki at babae. So, yung right in God must be the basis of our right. Di ba? Sa halimbawa, okay lang sa akin, i-abort ko ang baby ko. Kasi, para sa akin naman yan. Pero ano bang right sa Diyos? Buhayin mo o i-abort mo. Yeah? So, right in God must be the basis of our right. Statement 3, God's righteousness must be our righteousness. Okay, yan po ang ating Bible knowledge of the day. God bless you.